Actually, wala namang mali rito sa gagawin ng Lakers. After all, okay na tira naman ang ma-generate nila. Pero overtime na kasi to. Aasahan mo na sina LeBron or AD ang hahawak ng bola most of the time. I mean, para mapunta nga sa OT ang laban, ganito ang ginawa nila. Isang drive lang ni LeBron at nagkaroon sila ng easy score. Pwede silang lumapit kay LeBron or AD for points. Although, ayun nga, hindi naman masama rin to kasi capable scorer naman si D'Lo. And pagkatapos din to nung foul counted niya, kaya baka heat check lang rin. Simpleng pick play lang to with AD. And ang tumatao kasi sa kanya ay si Keegan Murray na mga 2 to 4 inches yung tangkad sa kanya. Kumbaga parang walang advantage na magagawa si D'Lo dyan kasi nakadikit pa rin naman si Murray sa kanya. Malapad si Murray, okay din po yung bilis and mas mahaba rin siya kaysa kay D'Lo. Kung ibibigay mo naman kay LeBron ang bola, okay din ang matchup ng Kings sa kanya with Harrison Barnes. Ganon din po si AD with McGee na mahaba rin. Pero mas ibibigay ko pa rin yung bola sa mga stars ko sa ganitong oras. Although kung pumasok to, wala namang kaso. Kasi yun nga, hindi. Ang tawag dito mga idol ay match-up hunting. Alam nyo na rin siguro to sa mga idol natin na laging nakatutok sa ating channel. Sa inverted pick and roll, susubukan nila na tumapat ang pinakamahinang defender ng kalaban sa best player naman ng inyong team. So syempre, lugi talaga si Huerter dyan kung sakali man na tumatapat siya kay LeBron. Ayaw nilang mangyari yan, so basically pinadaan lang ni Huerter tong si LeBron to the basket. Risky po para sa Kings and okay naman para sa Lakers. So kita nyo, may nagagawa yung naghahanap kayo ng advantage. Naparotate si McGee sa driving na si LeBron, hindi nga lang maganda yung pasa. Then syempre may mga oras talaga na hindi pumapasok yung mga tira. Tulad nito na libreng-libre na si D'Lo, ang pinakamalapit na defender ay andito pa sa painted area and galing din yan sa creation ni LeBron. So basically ganito ang isa sa mga role din ni D'Lo, hit open shots at hindi nga lang pumasok to. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again dito, si LeBron na naman ang nag-create, which is always good para sa team mo, and andyan na naman ang help ni McGee para hindi maka-finish sa loob si LeBron. Kick out pass and tirador din naman tong si Prince sa kakalimang tres na to this game. Okay shot pa rin kasi yun nga hindi lang din pumasok. Sobrang ganda rin itong ginawa ni Huerter mga idol na sa screen niya kay Monk. Pumwesta na siya dito banda sa may wing. Yung tao niyang si Vincent ay nakaharang dyan. Umaagaw na siya currently sa driving na si Monk while syempre nakatuon pa rin ang atensyon niya kay Huerter. Pero ang magandang nangyari ay nagdrift pa ng kaunti si Huerter papuntang corner para lalong mahirapan tong si Vincent na makarecover. Dito yan banda nakapwesto si Huerter kanina pero dahil nga sa slight drift niya, hindi na siya inabot ni Vincent. Tapos nangyari din po itong hindi nagkaamuyan sina LeBron at D'Lo. Although kahit nasabihin mong may kasamang alat din doon sa shooting ng Lakers kasi ang dami nilang mga good looks sa overtime na kayang-kaya naman mapasok, hindi mo pa rin talaga maikakaila na mas maganda ang pinakita nitong Sacramento Kings sa overtime, lalo pa at walang De'Aaron Fox at wala ring Domantas Sabonis sa mga oras na ito. Literal na binuhat sila ng bench, so no excuses pa rin para sa Lakers kasi sila nga yung may mga stars sa loob ng court. Sa overtime alone ay nag-produce po si Malik Monk ng 11 points para itulak talaga tong Kings sa kanilang panalo na ito. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.